So yun na mga ka-business, magandang araw sa ating lahat. Kasama ko yung dito sa maganda ngayong araw. Sino ba yung iba? Ikaw! Hindi sila mga ka-business. Ikaw ah. So yun na mga ka-business, ito na yung aking Ford Ranger Sport. Ayan, galing yan kay mama at kay papa. Ayan na, una sa lahat, syempre salamat sa Panginoon Diyos. Kasi binigyan na tayo ng ganitong panibagong natupad sa ating pangarap. Wish ko lang. So syempre hindi mawawala yung ating tour, no? So kung ano bang meron dito sa aking bagong sasakyan, no? So syempre yung kay Papa din nakita naman na natin, diba? So itong binigay sa akin ni Mama at ni Papa ay isang pick-up truck. May model pa ako dito. So andito ako sa bahay nila Ate Jal kasi didiretso ko na to sa gala. Tapos pag-usapan natin mamaya mga ka-business kung ano ba yung plano ko dito, bakit pick-up truck yung binigay sa atin, tsaka gaano ba ito kahalaga, no, sa atin. So ayan, ito yung pinaka-tailgate nya. Ayan, Ranger Sport. Tapos ang kulay niya ay absolute black. Ayan. Tapos ito yung temporary plate nya. Tapos ito yung bukasan ng tailgate. So ayan, andyan na yung pinaka bed natin sa likod. Ayan, tapos hawakan siya na itong matibay na something, di ba, kung saan gawa yan, bakal. Parang siyang wire na Oo, sobrang tibay niya mga kabisnes. Pwede natin ito tapakan. Tinesting na namin to kagabi, tinapakan na namin. So ayan, wala namang rito, special naman dito. So basically parang kargahan lang talaga siya kung ano yung gusto nyo ikarga dyan. Tapos kung gusto nyo ng extension, pwedeng buksan to, and kung mahaba yung ilalagay, no? So ayan, hindi lang naman yung pinaka nasa likod natin. Ayan, no? Ayan, tapos dito na tayo sa harap. Ayan, dito nakita na yung harap kanina. Ito ang harap, ayan, yung pinakamukha niya. Kamukha siya ng Everest ni Paps. Meron din siyang logo dito. Tapos yung signature next generation ng Ranger at ng Ford, yung C-clamp na headlights or DRL kumbaga. Tapos ito yung front seat sa passenger side. May gamit na ni ma'am. Ayan, may balot pa yan. Mamaya samahan nyo kami mga business. Tatanggalin natin yung mga balot niyan. Ayan. Tapos punta naman tayo sa driver's side. Sa driver's side, and obviously nakikita nyo wala na yung plastic na yung banda sa upo kasi naupuan ko kanina. Ayan, so ito yung pinaka driver's side, no? So dito yung steering wheel, multifunction din yan, marami siyang functions. Dito rin meron din tayong side aircon. So dito yung controls ng ating lights, tapos may infotainment tayo dyan, yung 10-inch na vertical infotainment. Tapos 4x4 itong pickup truck natin. Andito yung driving modes. Ito, ayan, driving modes. Tapos andito yung driving modes din siya, pero kung pipili tayo dyan kung gusto natin ng 4x4 or yung normal lang na paggamit. So 4L, 4H, and 2H. Ibig sabihin yan, yung gulong na gumagana. So pagka 2H, syempre dalawang gulong. 4H na 4 na gulong pero high gears. Tapos sa 4L yung 4 na gulong pero low gears lang siya. So basically parang sa papangbundok siya. So wala naman ditong iba na kailangan pang i-explain, So meron din tayo dyan mga lights. Ayan, nandito. Ayan, tapos merong lagayan ng sunglasses or any accessories sa mata. Diba? Punta naman tayo dito sa passenger side. Ayan, sa likod. Ayan. So ayan, ito yung sa likod. Meron pa rin siya mga plastics. Ayan. Tapos ito, mga ka-business, ito yung pinaka freebie nung kinuha na natin shop. Shoutout sa Ford Manila Bay. Ayan, meron tayo ditong marang mga wax. Tapos meron din tayo libreng dashcam. So papakabit natin yan. Tapos itong air freshener, nabuksan na kasi kagabi ba yun? Isang gabi, isang araw. Tapos ayan,
meron na rin siyang matting. Ano, libre rin to. Deep dish siya. So hindi siya ordinaryong matting na ano, pangkaraniwan. Medyo matigas siya mga ka-business. Ang ganda. So ayan, nothing special naman dito. Parang kotse lang. Maluwag din yung legroom niya. Sa iba kasi merong air vent dito. Pero since 2 row lang, di na kailangan yan kasi kaya naman palamigin ng mga aircon sa harapan. Tapos meron din tayong 12 volts na saksakan dito. Ayan, kung gusto nyo magsaksak dyan. Tapos meron tayong storage dyan. Ayun lang. Tapos leather din yung ating side arm. Armrest kumbaga. Tapos ito electronic din yung power windows. Alright. So mag-unwrap na tayo mga ka-business. Let's go. Ayan, si Miss Jal, siya daw ang mag-unwrap sa kanyang Sa ano ka dyan? Daw po mga ka-business. sa kanyang side. So tanggalin muna natin tong seatbelt. Ayan, so ayan, tanggalin natin mga plastic. Siyempre mas masarap gamitin ito pag walang plastic. Ayan na mga ka-business. So leather seats din pala to. Ay parang ano lang, kay Papa Dins lang. Oo. Yung po ano? Angas. Ayan. Ay. Look at the deal. Mga business. Leather seat yan. Ganda, ganda po. Okay? Tapos i-unwrap mo na rin to. Ikaw magtanggal. Sa infotainment. Okay. Wait lang, mga ano eh. Medyo matigas po siya. Yan, pakangangas. Ayun o, pinatabo. Okay, next. Naman tayo sa passenger side. First time ko mag-unwrap ng aking sariling sasakyan. Ano, business, grabe. So, paano ba to? Ay, nakalo siya din mahal. Nakaipit sa ilalim Okay na? Wait lang. May nakaipit din dito pala. Ulo. Naka-ano rin pala siya. Garter. Pero itong sa katawan. Hindi ko alam paano nila ginawa. Ay, ang galing. Kasama ba sa dinemo yun, mahal? Ano naman? Ayan yung mga tools natin pag naplatan tayo. Ito po mga ka-business. Yes! Okay na, working. Yan. Ayan, natanggal na namin. Tapos dito, meron din siyang ano. Para sa mga nasa likod. Ang sa galing! likod, kung 4 lang kayo. Ayan, Ang meron galing! siyang Ngayon ko lang ito dedicated. nakita. Kapag hinatak mo yan, Angat to. Ooh! Ah, may parang storage pa. may extra storage dyan. Kasi dito yung mga tools. Ayan. Oh, ano to? Anong specific tools to? Like ano yan? Yung ano niya, yung tire wrench, tapos yung para sa jack. Ah, ang galing, ang galing. Ngayon ko lang nakita to. So in case of emergency yan, pwede yan iangat. Mga kabisnes, kunan naman natin yung start up ng sasakyan. Ayan. So ito yung POV kapag ikaw yung nagda-drive. So keyless ay ano siya, push button, start. So start na natin. Yun. Alright. So buksan natin yung aircon, sobrang init. So yung controls niya nandito. Ayan, for aircons. Ayan. Meron din siya doon. Tapos meron tayo dito ng air freshener. So yun. So samahan nyo kami mga ka-business. Pupunta kami sa... Hindi namin alam. Hindi namin alam. So doon na lang siguro tayo sa kapihan na maganda na. Baka nyo mga ka-business. Balikan namin kayo mamaya, alright? So yun na mga ka-business. Dito na kami sa aming pupuntahan. Dito sa may Angono, Rizal. Super biglaan kasi dapat 'di ba? Sa may ano lang, may San Juan. Ay, San Juan. San Jose del Monte. Jose del Monte. Oo, doon lang sa may likod ng bahay, sa may Musog. Yun sabi ko, gusto ko ng magandang view habang nagkakape. So tara, pakita natin sa kanila yung view. Tapos bago tayo pumunta doon, mga kabis, bili muna tayo ng pagkain dyan. Ayan, bilhin tayong kape, ganyan. Para masarap naman yung usapan natin. Sarap ng kwentuhan. Alright, balikan namin kayo mga ka-business. So yun na mga ka-business, nakabili na kami ng aming pagkain. Dito kami na kumain sa loob ng sasakyan kasi sa labas mga ka-business umaambon. Yan kung makikita ninyo. Malamok. Yan, mahina lang naman yung ambon kaya lang malamok siya.
So ang binili namin, ito sa Vista Cafe. Shoutout sa Vista Cafe, baka naman Spanish latte nila masarap. Tsaka Java chip po, masarap po. Java chip na non-coffee based. Tapos nag-order kami sa Grab. Mahal kasi yung pagkain dun eh, no? Tsaka parang hindi po kami mabubusog. No? Pero yun, no? Rice meal 290. Kasi ulam niya kakarampot lang if ever, diba? Mahal. So nag-Grab na lang kami ng itong McDo. Mura lang. Tapos nakatambay pa kami dito sa magandang view. Pakita ko sa inyo mga kabisnes. Ikot na nga. Kasi pakita namin sa inyo yung view mga kabisnes. Ako na lang bababa. Kasi malalamukan ka eh. Sige. Ako na lang. So ito yung itsura sa labas. So kay ilaw ko. Ayan. Tapos pagtingin nyo sa likod, ayan. Kita nyo yung city lights na yan. Napakaganda. Ayun o, kita na yung Makati dun o. So ayan, sana yung tatambayan natin eh. Kaso malamok mga ka-business. So dito na lang tayo sa labas. Ayan. City lights, sobrang ganda. Kaya pag gusto nyo tumambay-tambay, mga shoutout pala sa mga taga Rizal. So yun na mga ka-business, okay na yung parking natin. Tapos okay na din yung pagkain. So yun na mga ka-business, kwentuhan tayo sandali. Diba, pinaikot ko kayo sa sa sasakyan, diba? Sobrang ganda ng mga ka-business. Totoo lang eh, hindi ko akalain na sa ganitong edad Magkaka-pick up ka na din. Yun yung sabi ko sa kanya. Sobrang galing, sobrang bait ng Diyos. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya. Na kahit na marami tayong pinagdadaan ng pagsubok ngayon, no? Bibigay siya ng mga bagay, mga pagkakataon na bibigay din ng kasiyahan sa amin, sa atin. Tsaka dun pala sa mga nagsasabi na yung pamilya daw namin ay nagpayaman na lang, tapos yung mga kagwang ay ganun pa rin ang buhay. So isa-isahin natin yan mga kabi. Salamat dun sa mga nagko-comment ng ganun, na maaaring may tanong sila sa isipan nila na bakit ganito, bakit ganyan. Sagutin natin yan mga kabis, iba-vlog ko yan para magkaroon din ng linaw sa iba. Kasi iba po kasi yung dating nung mga ganong klase ng comment na maaaring yung mga nanonood may misinterpret po nila mga ka-business na lalo na yung mga bago sa channel nila. Oo, mga ka-business, yung mga matatagal sa channel namin yan, mga nanonood na talaga, alam po nila yung istorya ng buhay nila, bawat isa sa kanila, na kung paano sila binago ng ka-business family. So isa-isayin natin yan, kukumparahin natin yung lalo na yung point na hindi daw sila sinasahuran. So kumparahin natin yung kinikita nila noon sa kinikita nila ngayon sa YouTube, no? Kung alin ba yung mas better, yung better na situation. So ayun na mga ka-business, una sa lahat, salamat sa Panginoong Diyos dahil nagbigay sa atin ng panibagong oportunidad, no? Hindi lang sa akin kundi sa making future ko, no? Kasi nga itong sasakyan na ito ay isang utility vehicle na hindi lang basta ginagamit sa pang-alis, di ba? Pwede siyang kargahan kung ano. So maaaring nagtatanong kayo, ano bang plano ko dito sa sasakyan na to? Hindi lang siya for travel, di ba? Oo, hindi lang to for, bagaman yung specs niya ay pang off-road, kung saan-saan mo dadalhin, ganyan. Pero yung pinaka purpose kasi ng pick-up truck ay bilang isang utility, So throwback muna tayo mga ka-business. Alam naman natin, alam yung iba sa inyo, alam din naman na ako po ay isang undergrad student pa po sa ngayon. Sa totoo lang yung ba, marami nagsasabi na unahan ka pa ng bunso nyo, di ba? Medyo may kirot sa puso, pero andun pa rin yung proudness ko sa sarili ko na naunahan ako ng bunso ko dahil bunso namin. Bunso kong kapatid.
bunso ko. Yung Para bunso naman, na, may anak na. Hindi ganun yan. Yung bunso namin na kapatid, yun syempre nakapag-aral siya ng matiwasay, diba? Hindi niya kailangan magtrabaho para kumita, may pambayad sa tuition niya, diba? Hindi niya kailangan tumira sa malayo. Alam niyo yun mga kabisnes, yung privilege na makapag-aral ka ng wala kang ibang iniintindi kundi mag-aral ay isang biyaya na bigay ng Panginoong Diyos. Bagamat sa totoong buhay, yung iba sa mga estudyanteng kagaya namin, sobrang hirap, mairaos lang yung pag-aaral. Kaya salamat din sa mga magulang na pag-aaral nila yung kanilang mga anak, na yun yung nagiging priority nila. Tapos naghahanap buhay sila ng marangal para dun sa mga anak nila. Kaya dun sa mga kabataan dyan, hindi, totoo to. Ako kasi 24 years old na ako. Supposedly graduate na ako So napagdaanan ko na yung buhay estudyante, na ang sitwasyon ay sobrang hirap. Kinaranasan ko mag-commute bago ako magkaroon ng sasakyan. Lahat naman kami naranasan namin yan, mag-commute, humabol sa jeep, sumabit sa jeep, pumila ng mahaba. Ayan. Bago tayo malayo sa topic, sa mga kabataan dyan na undergrad pa, na baka sinasabi nila sa sarili nila na ano ba yan, parang nakakatamad na, nawawala na sila ng gana, na failure kayo or napag-iiwanan kayo. Hindi po, sa mga kabataan, hindi kayo napag-iiwanan, kasi unang-una sa lahat, ako naramdaman ko rin yan. Inaamin ko yan sa inyo na naramdaman ko rin yan. Minsan nawalan na rin ako ng gana, minsan tinamad na rin ako, minsan parang naisip ko na napag-iiwanan ako. Lagi mo na yan sa akin. Wala, buti pa si ganito. Lalo na yung mga kabatch ko. Ayan, lalagay ko yung picture dyan. Shoutout sa inyo, yung mga nangopya sa akin dati, sila nakagraduate na, di ba? Shoutout kay... Name drop? Hindi kasi siyempre sila nakagraduate na So ang pakiramdam ko, lalo na sa batch namin, medyo napag-iwanan ako. Pero kung iisipin, kung titingnan ko yung naging buhay ko, sabi ko parang blessing pa rin sa akin na kahit hindi pa ako nakakapagtapos, pero may mga bagay akong hindi ko naman siya hiningi, pero ibinigay sa akin. Sana naiintindihan yun ng mga kabisnes. Maaari kasi yung iba dyan, nakatingin sila dun sa mga bagay na hinihingi nila o hinihiling nila sa Panginoong Diyos na hindi pa binibigay. So yung mga bagay na ibinigay na sa'yo na hindi mo hiniling, na yun pala yung mas mahalaga, yun yung nasa buhay nyo ngayon. So kagaya ko, hindi naman ako umiling ng ganito Ang hinihiling ko sa Ama, makapagtapos na ako ng pag-aaral. Pero ano yung binibigay ng Ama? Ito, masakyan, magandang girlfriend. Parang may iba ka dapat sabihin. Segue mo na yung girlfriend. Di, magandang pamilya, di ba? Mabuting mga magulang, di ba? Maganda yung pamilya namin, yung kasama yung mga kagwang, di ba? Sige, kain ka lang ng kain dyan. Yung magsasalita lang ako dito, kain ka lang. Hindi ba mga kabisnes, maaari kung mapapanood man ito ng mga anak ninyo, ng mga kabisnes, na baka hindi nyo sila nakakamusta, na may ganito na pala silang nararamdaman, hindi na sila nagsasabi. Panood nyo to sa kanila at maaaring magsilbing motivation sa kanila na ituloy yung pag-aaral. At huwag kayong papayag na hindi ninyo matutuloy yung inyong pag-aaral, hindi kayo makakapagtapos. Kasi una sa lahat, sa isang magulang, yan kagaya nga nung upload yung graduation ni Budang, di ba? Ang pagtatapos ng isang anak ay isang tropeyo sa magulang, na nakapagpatapos sila ng kanilang kayamanan din sa magulang. Kumbaga karangalan sa isang magulang. So yun balik tayo sa topic na saan ko ba gagamitin itong pick-up. Nung first year college kasi ako, mga ka-business, bago pa ako tumutong ng kolehiyo, senior high school, ang strand ko po ay ABM, Accountancy Business Management. ABM ka rin, di ba? Ako kasi talaga, mga ka-business, nung siguro mga nasa 4, 6,
6 to 10 years old ako, pag tinatanong ako ng mga matatanda, siguro tito, tita ko, nakalimutan ko nung sino nagtanong sa akin, natanong ako, anong gusto mo paglaki? Ang sagot ko po sa kanila, kung mahanap ko lang yung CD namin na nagburakay kami kasama yung pamilya nila Papa, sila Mama Nining, sila Papa Nunoy, ang sagot ko doon ay gusto ko maging doktor. Kasi noon, mga ka-business, napapansin nila sa akin na hindi ako nandidiri sa mga sa mga bagay. Basta alam niyo yung ito, pasintabi sa mga kumakain yung nung nakatira kasi kami dyan sa Milagro, bata pa ako noon. Naglalaro ako sa may gilid, sa may buhanginan. May nakita akong parang maliit na teddy bear, pero buhay siya. Yung pala, sanggol na daga yun. Tapos inuwi ko yun sa bahay. Tapos pinakita ko kay mama. Sabi ko, Mama bear oh. Sabi niya, tapos tumili si mama. Sabi niya, daga yun. Yung daga nakakapanak pa lang. Ay, ngayon mo lang kunento sa akin yun Yun, ngayon ko lang din naalala actually. Tapos, ayun, so parang hindi ako nandidiri sa mga kung ano-anong bagay na kung ano bang nasa paligid. As in, wala talaga pinandidirihan. Kahit ano ipahawak mo sa akin yan noon, kung ano ipakita mo sa akin, hindi ako nandidiri. So, nung bata ako, gusto ko maging doktor. As time goes by, na malaki ako, ganyan. Tapos na-expose na ako doon sa family business namin, which is yung sewing machines. Shout out sa mga naging customer namin dyan. Nung senior high ako, syempre kapag senior high, parang tinatanong ka na ng mga professor nyo, ano ba yung career na tatahakin mo, di ba? Ano ba yung kursong kukunin mo? Kasi yun ang magiging trabaho mo in the future, di ba? Sakali man. So, kailangan maging matalino ka sa pagpili ng kurso. So, napaisip ako nun, parang gusto kong mag-business. Ganyan, gusto kong ituloy yung negosyo namin na sewing machine. No, kasi linya ng pamilya namin yan linya ng mga Dino yan. Tutusin yung kapatid, ate ni Papa ay talagang ang linya namin ay sewing machine. So nung nag-college ako, pinili ko yung accountancy. Nag-accountancy ako, tapos siyempre sobrang sipag ko mag-aaral nun, tapos matataas talaga grado ko. Papakita ko sa inyo TOR ko nung first year. Nung first year. Ayan. Tapos, nung nagkaroon ng pandemic, ako nun second year first sem. Second year first sem ako nun. Tapos nagkaroon ng pandemic, yung klase namin naging online class. At dun ako, parang doon na rin pumasok kasi yung vlogging no? Na kinailangan nila Papa ng editor. Tapos doon ako nahahatian ng oras sa pagkatuto, tsaka sa pagkatuto sa pag-i-edit. Nung time na pandemic kasi mga ka-business, yung mga negosyo noon ay talagang shutdown. Bumaba yung ekonomiya natin. Tapos yung pwesto namin dyan sa may along Camarin Road ay Susano Road, naipasara namin yun, no? So madaling sabi ay bumagsak yung negosyo. So doon na kami nag-vlog. Tapos nag-edit na ako, ganyan. Ano nga naman yan? Alin? Ayan, yung reason ko ba't din nyo natin ulo yung tapos yun nga sa pandemic, kwento ko na yun sa'yo. Hindi ko nga naman. Kwento ko na yun. Sige tuloy. Ayun, so gusto ko, tapos nung naging college na ako, dun ko na, kaya talaga ako nagka-accountancy dahil gusto kong magnegosyo. Kumbaga yung utak at puso ko, isip at puso ko, gusto ko magnegosyo, gusto ko talaga mag-business. Kahit anong business, kahit hindi makina. Tapos hindi ko alam kung paano ko gagawin. Tapos yun yung nasa puso ko, na magnegosyo talaga. Mangarap ko makapagpalago ako ng negosyo. Kung luluobin man, ipagpatuloy ko yung naging negosyo namin noon sa pagmamakina. At hindi yun niloob ng ama noong una. So ito ngayon, mga ka-business, dumating itong pick-up truck. Parang nagkaroon ako ng panibagong bugso ng damdamin na ipagpatuloy ko yung pagnenegosyo. Kasi iba pa rin kasi pag ikaw ang negosyante, di ba? Pag hawak mo oras mo. Bukod doon, kasi pag nagsisimula ka sa pagnenegosyo, hindi mo naman pwede sabihin sa sarili mo na hawak mo oras mo na hindi ka mag-grind Kasi kung tutuusin sa mga workers, 8 hours lang sila per day, di ba, magtatrabaho? Oo, edi
Pero kung negosyante ka, nagsisimula ka pa lang, more than 8 hours, magtatrabaho ka pa din, kahit hawak mo pag-uwi oras mo. Hindi kasi, parang pagdating sa hawak mo oras mo, parang pagkatapos ng trabaho kasi mo, nasa sa'yo kung magtatrabaho ka o hindi, di ba? Pag, pag sinabi mong hawak mo oras mo. So, pag negosyo, mas mahirap siya, matutusin. Lalo na pag nag-umpisa ka, ganun. So, ayun na nga, gusto kong mag-negosyo. At ang naisip ko po mga ka-business na negosyo ay Ba't parang dami mo nang naisip ngayon? hindi. Ang naisip ko mga ka-business ay bigasan, mga ka-business. Gusto ko maging retailer ng bigas. Kasi ang dali akit niyan sa likod eh, di ba? So sa gusto ko magkaroon ng sarili kong bigasan, tapos kung lumago yung bigasan ko, susunod na ng itlog. Upgrade lang. Upgrade hanggang sa magkaroon siya ng mas malaking tindahan, di ba? Hanggang sa magdi-distribute na tayo ng mga bigas sa iba't ibang tindahan. Yun yung nakikita ko mga kabis. Ito, hindi ko to naisip noon. Tapos nang dumating itong pick up, ngayon na sa akin pumasok lahat na ito. Kumbaga dumami yung opportunity. Kaya salamat sa Panginoong Diyos dahil binigyan tayo ng ganitong kagamitan na magagamit hindi lang para sa pansarili, kundi para na rin makatulong sa pamilya. At kung lulubin pa ng Panginoong Diyos ay yung mga pagka medyo malaki-laki na yung kita natin, di ba? Makapagpamigay tayo ng libreng bigas, di ba? Ngayon, marami akong naisip talaga. At saka ito ay masasabi ko na panibagong journey, no? Sa pag-uumpisa. Kasi ngayon 24 years old ako eh. Who knows? After 10 years, 'di ba? Asa tayo? 'Di ba? At saka alam ko sa sarili ko na sa pag-uumpisa ko nito, kasama kita mag-uumpisa. Oo naman. Dalawa tayo. Kasi ikaw, graduate ka na eh, financial management. So ikaw magbabudget ng pera ko. Pera natin dalawa yun. So yun na mga ka-business, itong vlog ko na ito, tatandaan ko ito ngayong araw. At kapag natupad lahat ng plano ko, babalikan ko itong vlog na to na nung araw na 7/11, 2025 7/11 ay nag-uumpisa tayo na magplano kasama itong sasakyan ko. Di ko alam kung ano pangalan nito eh. Sige, sana lang namin sasabihin sa inyo yung pangalan nito. Pero may nasa isip na kaming pangalan. Ayun ang mga ka-business, sana itong vlog ko na ito ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon na hindi pa huli lahat, no? Bagaman nakaranas tayo ng maraming failures, maraming ups and downs, walang ibang dahilan kundi tayo lang din sa sarili natin. Kung ano man yung nararanasan natin ngayon, kasi syempre kung nanganak ka na mahirap tapos mamamatay ka na mahirap, kasalanan mo na yun, di ba? Pero kung nanganak ka na ipanganak ka na mayaman ka tapos namatay ka na mahirap ka, kasalanan mo pa rin yun, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga sa Biblia ay yung puso ng isang tao ay pwede niya sundin kung anong laman ng puso niya, pero ang Diyos pa rin yung hahatol sa kung anong ginawa niya, di ba? Ba, sinunod niya yung gusto niya. Tapos sa mata ng Panginoong Diyos mali, di ba? Kung gets mo ba? At saka plano pa rin ng Panginoong Diyos ang pinakamabisa sa lahat. Na maaaring yung plano mo ngayon ay hindi natupad. Kasi mas may maganda siyang plano para sa atin. Kagaya nga niyan, di ba? Hindi naman ako nakagraduate, na late ako. Pero may iba pa palang mas magandang daanan na itinuturo ang Panginoong Diyos na mas mabuti at makakabuti sa atin. Hindi lang sa akin, kundi maging sa mga taong na nakapaligid sa atin. At salamat sa iyo, Panginoong Diyos, kasi naging mabuti ka sa amin. Ayun na mga ka-business, kung meron man mga tao na nakaranas ng maraming failures dyan, okay mo lang ng pag-asa, kasi darating ang araw, hindi lang kayo nasa baba, naangat din kayo, kasi ang buhay ay parang gulong. Hindi pa laging nasa baba. Hindi laging nasa baba, naangat din tayo dyan. Pero hindi lang laging nasa taas, bababa ka rin, di ba? Kasi ganun ang buhay eh.
So kung may tinitiis ka man, di ba? Kung may tinitiis ka, tiis lang. Ganyan. Pero hindi yung, kumbaga, we have to keep moving forward. Yun nga yung parang pinaka motivation ko. We have to keep moving forward. Di ba? So yun na mga kabisnes, salamat ng marami. Uwi na rin kami. Maya maya, ubusin ko lang yung kinakain ko. Naubos mo na ba yung burger? Hindi ba ba? Ano to? Kung wala pong vlog, malamang kanina pa po ubos. So yun na mga kabisnes, kakain muna kami. Salamat ng marami sa pagsama sa amin. At abangan ninyo mga kabisnes, vlog ko yung aming plano. Ano? Paano namin itutuparin yung aming mga naging plano sa araw na, sa gabing ito, no? Salamat ng marami sa pagsama sa amin mga ka-business. Sa mga panig kayo ng mundo, naroon lagi kayo mag-iingat. At salamat ng marami sa mga sumusuporta. Alright? Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pira.